New Jordan Luka 2 highest basketball shoes, mabibili lamang sa halagang 3,199. I-click lang ang link sa comment section. Ang opening game ng 2024 NBA Finals ay natapos na. Ang Boston Celtics, nasabik para sa kanilang ika-18 championship, ay agad kinuha ang kontrol, napigilan ang Dallas Mavericks at nanalo sa score na 107-89. Ang Celtics ay gumawa ng pahayag sa isang proseso. Welcome back, Kristaps. Hindi aktibo sa nakaraang 38 days habang nagpapagaling mula sa isang calf injury. Si Kristaps Porzingis ay sinalubong bilang tila isang bayani nang lumabas siya para sa pre-game warm-ups at agad na pinatunayan ang pag-asa at inaasahan. Nakaapekto siya sa parehong dulo ng court, nakapag-shoot ng jumpers, pinoprotektahan ang rim at pinasimulan ang route sa pamamagitan ng 11 points at 3 blocked shots, at ang isa ay isang matinding chase down swat kay Josh Green sa kanyang unang 7 minuto. Ito ay isang mabilis ngunit hindi nakakagulat sa isang player na malinaw na mas sabik kaysa naging rusty sa pagbabalik. Nagulat ako kung gaano siya kahusay, sabi ni Al Horford. Sa laro na ito ang mga iilang nakikitang mga bagay kung bakit na-dominate ng Celtics ang laro na ito sa Game 1. Una, ang Celtics ay nanatiling dominant. Ang lungsod na ito ay Boston pa rin. Ang Celtics ay namuno sa liga sa regular season, madaling dinaanan ang karamihan ng playoffs at biglang naging kahanga-hanga sa finals. Iyon ay ang pang 77 wins sa 97 games mula noong October, isang mahabang pagpapakita ng lakas, at ang recipe ng basketball ng Boston ay nananatiling pareho. Tuloy-tuloy na shot making, solid defense at tulong mula sa depth sa rotation. Ang isang bahagyang pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay na ito at sa iba, hindi nila kailangan ng A-game mula kay Jason Tatum. Si Tatum ay naging mild na nagtapos ng 16 points lang at 11 rebounds mula sa isang player na may maraming dapat patunayan sa seryeng ito, at gayunpaman hindi ito naging issue. Lahat ng player na may significant na minuto ay nagpakita sa kanilang husay. Pinagsama-sama, ito ay masyadong labis para sa Mavericks na i-deal. Ang depth ng Boston ay inaasahang magiging problema para sa Dallas at ganoon ang naging kaso sa Game 1. Ang mas nakakadismaya pa para sa Dallas ay kung paano hinarangan ng Celtics ang 5 dunks o layup attempts na halos sigurado na bilang puntos. Ang mga ito ay may demoralizing na epekto at inalis ang mga pagkakataon ng Mavericks na gawing close ang laro. Ang Celtics ay nanguna ng 29 points sa ikalawang quarter salamat sa Kristaps effect. Nang pinutol ni Luka Doncic iyon sa 8 sa ikatlong quarter, nagkaroon ng konting pag-aalala sa loob ng TD Garden. At pagkatapos ay nagkaroon ng 14-0 run ang Celtics upang patulugin ang Dallas. Ang lahat, hindi pa rin ito naging sapat para sa Mavericks dahil dapat nilang malaman na si Tatum ay hindi lamang tagapanood sa buong seryeng ito. Mahusay sila ngayong gabi, sabi ni coach ng Mavericks na si Jason Kidd. Sa tingin ko ito ang pinakamahusay na team sa NBA at sila ay may dahilan. Nilalaro nila ang kanilang estilo ng basketball sa mataas na antas. Kailangan naming maging mas mahusay. Pangalawa, si Luka Doncic ay naging one-dimensional muli. Ginawa ng Celtics ang isang desisyon. Manatili dito, manalo gamit ito, pigilan si Doncic ng direkta at pilitin ang kanyang mga kasamahan na gumawa ng mga contested shots. Ito ay isang estratehiya na marahil ang tanging Celtics lamang ang maaaring magpatupad dahil sa kanilang mga players. Mayroon silang mga players na capable gawin iyon. Ginagamit nila sina Jrue Holiday, Derek White at Jaylen Brown, lahat solidong one-on-one defenders na nagkaroon ng Luka assignment sa iba't ibang oras sa Game 1. At kaya, hinikayat nila si Luka na mag-shoot na ginawa niya sa laro na ito nang kinuha niya ang 26 shooting. At ito ang hindi niya ginawa. Hindi niya na-involved ang passing sa kanyang mga teammate na nagkaroon lamang ng 1 assists. Bilang resulta, hindi nakita ng Mavericks ang mga open 3-pointers at nakapag-shoot sila ng 7 for 27 mula sa deep at nagtapos na may pinakamababang puntos sa postseason. Ang bawat isa ay kukuha sa kanilang matchup ng personal, magkaroon ng personal na pride sa individual defense, sabi ni Celtics coach Joe Mazzulla. Pangatlo, ang Celtics ay nananatiling mabigat sa tres. Ang kagustuhan ng Celtics sa deep shots ay naging parehong kahanga-hanga at nakakainis, minsan sa parehong laro, quarter, at kahit sa possession. Parang na-miss nila ang 5 sunod-sunod na 3-pointers sa isang possession sa Game 1 at ang kanilang pagmamahal sa shot sa tres ay hindi pa rin nagbago. Tandaan, ang team na ito ay ang kumuha ng 43 pointers kada laro sa playoffs. Sila ay dumagdag pa ng 2 ngayong Biyernes.
Ito ay isang bagay na dapat lutasin ng Mavericks o tanggapin sa mga susunod na laro. Ang ilaw ay laging berde para sa Celtics. At kapag ang mga shot na iyon ay madalas lang pumasok, ang resulta nagawa lang nila ang 16 sa Game 1. Ito ay naglalagay ng presyon sa depensa at pinipilit ang mga adjustment at sugal sa lugar. Kailangan naming tanggalin ang mga threes na iyon, sabi ni Luka. Iyon ang pinakamalaking pinsala sa amin. Mayroon silang 5 players at lahat sila ay kayang mag-shoot. Pang-4, kailangan ng Mavericks ng tulong mula kay Kyrie. Sa halip, ang tugon ni Irving ay mahina na may 12 points. Na-miss ang lahat ng 5 3-pointers niya at hindi kailanman naging banta sa Celtics. Ang performance na ito ay parang catnip para sa crowd na humiyaw at tinutuya siya at muli ipinakita ang kanilang pagkadismaya sa paraan sa kanyang kontrobersyal na pag-iwan sa Boston 5 taon na ang nakalipas. Basketball lang ito sa pagtatapos ng araw. Sanay na ako sa ganitong kapaligiran sa puntong ito. Noong mas maaga sa aking karera, iba ang relasyon ko sa Boston. Akala ko magiging mas maingay dito. Ito ang sinabi ni Kyrie Irving tungkol sa kapaligiran at mga tagahanga ng Celtics. Well, sa Celtics na naging leading ng malaki, walang totoong dahilan para sa crowd na dagdagan pa ang pang-iinsulto. Nakakapanibagong makita si Kyrie na nahihirapan sa unang pagkakataon sa postseason na ito. Ang 1-2 punch niya kasama si Luka ang nagtulak sa Dallas sa 3 rounds at nagtulak sa Mavericks sa finals. Ngunit laban sa Celtics, si Kyrie ay nakaharap sa single coverage tulad ni Luka. Si Kyrie ay may 2 assists lamang at kapag nalampasan niya ang kanyang defender, madalas niya itong hindi matapos. Ang pinaka nakakapinsalang halimbawa ay nang ang kanyang layup ay nagtungo sa bench sa isang thunderous block ni Brown na nagbigay ingay sa crowd sa pagdiriwang. Talagang umaasa sila sa kanilang mahusay na defensive ball pressure at one-on-one defenders, sabi niya. Pinupuwersa nila kami sa ilang mga lugar. Kahit na sinasabi ko iyon, sa bawat pagkakataon na makakuha ako ng isolation, halos 2-3 tao ang naghihintay sa akin upang pumasok doon. Napakagrabe ang laro na ito sa akin, sabi ni Kyrie. Hindi kami nag-perform na ayon sa aming nais ngayong gabi, sabi niya. Nagsisimula ito sa akin na makagawa at makalabas doon at mabigyan kami ng katahimikan. Kailangan kong tanggapin ang accountability para sa komunikasyon at lumabas doon at masanay sa paraan sa kapaligiran na magiging ganito. Kailangan naming tingnan ang aming mga sarili sa salamin at magsisimula ito sa akin bilang isa sa mga leader ng team. Pang-5, ang Celtics ay napigilan ang mga bigs ng Dallas. Ang single coverage kay Luka at Kyrie ay nagresulta sa pangangailangan ng iba pang mga Mavericks na gumawa ng sarili nilang mga shots. Hindi ito naging matagumpay, lalo na para kina Derek Lively at Daniel Gafford, 2 centers na napakatahimik. Parehong naglaro ng may kumpiyansa at nagkaroon ng malaking epekto sa nakaraang buwan, lalo na laban sa Oklahoma City at Minnesota. Hindi makakarating dito ang Mavericks kung wala ang kanilang rebounding at madaling puntos mula sa lobs. Ngunit nagkaroon si Lively sa kanyang pinaka-frustrating na gabi mula nang iangat siya ng Mavericks sa rotation. 5 fouls, 5 rebounds, 2 puntos para sa isang player na nag-average ng double-double sa playoffs. Ang kanyang una at tanging basket ay dumating na may 6.48 na lang ang natitira sa isang one-sided na laro. Sa ilang paraan, ang simula na ito ay maiintindihan. Si Lively ay isang rookie lamang at naranasan ang kanyang unang tikim sa basketball sa unang bahagi ng Hunyo. Gayunpaman, kailangan niyang makahanap ng iba pang paraan upang makapuntos kung posible nang walang tulong ni Luka at umiwas sa mga fouls. Ito ay isang bagay na maaari naming matutunan, sabi ni Gafford na naglalaro rin sa kanyang unang finals at maaari itong makatulong sa amin sa susunod na laro. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.